Walang silbi ang isang baog na tulad niya sa pamilyang ito, Julian. Pirmahan mo na ang mga papeles dahil kailangan na nating itapon ang basurang ito pabalik sa putikan kung saan mo siya pinulot. Ang boses na yon ni Doña Aurora ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng pintuan ng silid-kainan, napatigil si Clara. Ang hawak niyang tray na naglalaman ng mainit na lugaw at espesyal na tsaa ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga kamay. Ilang oras siyang nanatili sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga daliring may mga paltos at sugat mula sa pagkayod para lamang ihanda ang paboritong almusal ng kanyang biyenan. Akala niya, sa pamamagitan ng pag-aalaga rito, ngayong masama ang pakiramdam nito, ay kahit papaano ay makakakita siya ng munting ngiti o pagtanggap. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katotohanang matagal na palang binalak ang kanyang pagtatapon. But Mom, Clara has been a good wife. Malaki rin ang naitulong niya noong naghihingalo ang kumpanya. Ang mahinang sagot ni Julian. Ngunit sa pandinig ni Clara, ang boses ng kanyang asawa ay hindi tunog ng pagtatanggol, kundi isang huling hininga ng isang duwag na naghahanap ng dahilan para sumuko. Naitulong? Ang ibig mong sabihin ay ang pagiging alipin niya rito sa bahay? Julian, look at her. She's a probinsyana with no pedigree, isang mantsa sa pangalan ng mga Montero. At ngayong maayos na ang negosyo, hindi na natin kailangan ng isang tulad niya na hindi man lang tayo mabigyan ng tagapagmana. Pirmahan mo na ito. Ngayon din. Sa loob ng dibdib ni Clara, naramdaman niya ang isang matinding pagsabog ng hapdi na sinundan ng isang nakabibinging pamamanhid. Ang mangkok ng mainit na lugaw na kanyang pinagpuyatan ay dahan-dahang nanghiwalay sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na gaya ng inaasahan, kundi dahan-dahang tumapon ang mainit na likido sa kanyang mga paa. Nanunuot ang init sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang init ng luhang naglandas sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tanawin sa loob ay isang sining ng kalupitan. Nakaupo si Doña Aurora sa dulo ng mahabang mesa. Suot ang kanyang mamahaling seda na robe, tila isang reyna na nagdedeklara ng hatol na kamatayan. Sa tabi nito ay si Julian, nakayuko, hawak ang isang pluma sa ibabaw ng isang makapal na dokumento. Nang makita si Clara, walang bakas ng gulat sa mukha ng matanda. Sa halip, isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nandiyan ka pala. Tamang-tama, Clara. Hindi na tayo kailangang magpaligoy-ligoy pa. Ihanda mo na ang mga luma mong damit. Dahil ngayong araw na ito, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Julian, ang pangalan ng kanyang asawa, ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang pagsusumamo, isang huling pagkapit sa natitirang piraso ng kanyang mundo. Huminga ng malalim si Julian, ngunit hindi man lang nag-angat ng tingin. I'm sorry, Clara. This is for the best. Sabi ni Mom, kailangan natin ng bago. Nang mas nararapat sa posisyon ko ngayon, inilapag ni Doña Aurora ang isang brown envelope sa mesa at ipinadulas ito patungo kay Clara. Basahin mo yan. Isang divorce agreement. At huwag kang mag-isip na makakakuha ka ng kahit isang kusing. Nakasaad dyan na ikaw ay nanghalubilo sa ibang lalaki kaya wala kang karapatan sa alimony. Clause 13, Clara. Isang pirma mo lang at malaya ka na sa amin at malaya na rin kami sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Nanghalubilo? Julian, alam mong hindi totoo yan. 5 taon akong hindi lumabas ng bahay na ito, kundi para mamalengke at magsilbi sa inyo. Julian, magsalita ka. Ngunit ang tanging sagot ni Julian ay ang tunog ng pagpirma niya sa papel. Ang bawat kaskas ng pluma sa dokumento ay tila bawat tahi sa telang bumabalot sa puso ni Clara na unti-unting hinahatak hanggang sa magkawasak-wasak. Tumayo si Doña Aurora at lumapit kay Clara. Hinawakan niya ang baba ng manugang at itinaas ito
ng may pandidiri. Huwag kang magmalinis, Clara. Sa mundong ito, ang katotohanan ay isinusulat ng mga may pera. At sa mga papel na ito, ikaw ay isang taksil, isang baog, at isang walang kwentang asawa. Ngayon, pulutin mo ang mga basag na pangarap mo at lumayas ka bago ko patawagin ang mga security. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. Tumingin si Clara sa kanyang asawa, sa lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili, sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal at kalusugan. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero na mas piniling manahimik habang dinudurog ang kanyang pagkatao. Napatingin si Clara sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagluto, naglinis, at nag-alaga sa pamilyang Montero. Ngayon, ang mga kamay na yon ay walang hawak kundi ang pait ng kawalan. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa bulto-bultong luha. Dito ba talaga magtatapos ang lahat? Sa isang maruming sahig, kasama ang natapong lugaw at isang piraso ng papel na nagsasabing wala akong kwenta, tumalikod si Clara ng walang kibo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang nadudurog na puso, may isang munting apoy na nagsisimulang mag-alab sa gitna ng lamig ng kawalan ng pag-asa. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas at ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang paghikbi. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tarangkahan. Ang mga ilaw nito ay tumama sa nanunuyot niyang mukha. Huwag mo nang dagdagan ng eksena, Clara. Mas lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo. You're just making it harder for both of us. Ang boses ni Julian ay parang malamig na hangin na sumabay sa buhos ng ulan. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking payong na hawak ng kanilang driver, habang si Clara ay unti-unting nababasa sa gitna ng malawak na garden ng mansyon. Walang payong, walang proteksyon. Tanging ang suot niyang kupas na bestido ang nagtatangkang magkubli sa kanyang nanginginig na katawan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Para sa atin, Julian? O para sa'yo? Para hindi ka na makonsensya habang tinitignan mo ang asawa mo na pinalalayas na parang basang aso. Nag-iwas ng tingin si Julian. Inilabas niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ni Clara. Eto, kumuha ka ng taxi. Pumunta ka muna sa isang hotel. I'll send the rest of your things later. Please, Clara, just go. Ayaw ni Mom na makita ka pa rito pagbaba niya. Tinitigan ni Clara ang sobre. Ilang libong piso? Iyon na ba ang halaga ng 5 taon? Naalala niya ang 3 taon na ang nakalilipas noong halos mabangkarote ang kumpanya ng mga Montero. Siya ang palihim na nagbenta ng tanging lupang pamana ng kanyang ina sa probinsya, pati na ang kanyang mga alahas para lamang may maipandagdag sa kapital ng pamilya. Ni hindi niya sinabi sa kanila ang totoong pinanggalingan ng pera para hindi masugatan ang pride ni Julian. Pero ngayon, ang kapalit ng lahat ng sakripisyong yun ay isang sobre ng barya at isang sipa palabas ng pinto. Hindi ko kailangan ang pera mo, Julian. Mahinang ngunit mariing sabi ni Clara. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Bakit kailangang magsinungaling sa mga papeles na yon? Bakit kailangang sirain ang dangal ko? Clara, stop it. Desisyon na yon ng mga abogado. It's just legal talk to make the process faster. Inis na sagot ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting. Na tila ba si Clara pa ang nagkakamali dahil nagtatanong ito. Just accept it and move on. You were never happy here anyway. Hindi na nakapagsalita si Clara. Ang bawat salita ni Julian ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa bawat patak ng ulan na humahagupit sa kanyang balat, mas nararamdaman niya ang lamig ng katotohanan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring papatay
sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dambuhalang gate ng mansyon. Bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang matanda at magaspang na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Aling Rosa, ang matandang katulong na naging tanging sandigan niya sa bahay na iyon. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha at takot. Mabilis nitong isinilid ang isang maliit at gusot na papel sa palad ni Clara, sabay bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Huwag kang bibitiw, iha. Basahin mo ito paglayo mo rito. May mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Hawak nila ang hindi sa kanila. Bago pa makapagtanong si Clara, mabilis na tumalikod si Aling Rosa at pumasok sa loob ng bahay, tila natatakot na makita ni Doña Aurora. Nanatiling nakatayo si Clara sa labas ng gate na dahan-dahang sumasara. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa gitna ng dilim at basang kalsada, binuksan ni Clara ang kanyang palad. Ang maliit na papel ay bahagyang nabasa, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat na mga salita sa Tagalog na tila sumisigaw sa kanyang paningin. Ang mana mo ang habol nila. Clause 13 ay isang bitag. Hanapin mo si Attorney Valeriano. Kumunot ang noo ni Clara. Mana? Anong mana? Wala siyang alam na anumang kayamanan. Siya ay isang ulilang lumaki sa hirap. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumabi sa kanya. Ang bintana nito ay bumaba at isang lalaking nakasuit ang tumingin sa kanya nang may halong lungkot at paggalang. Ma'am Clara Barreto, pinahahanap po kayo ng inyong ama. Napatigil ang mundo ni Clara. Ang aking ama? Patay na ang mga magulang ko. Iyon po ang pinaniwala nila sa inyo sa loob ng 20 taon. Sagot ng lalaki. Sumama po kayo sa akin. May mga bagay na kailangan ninyong malaman bago tuluyang manakaw ng mga Montero ang lahat ng sa inyo. Nilingon ni Clara ang mansyon ng mga Montero sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ay tila mga matang nagmamasid, puno ng kasakiman at panlilinlang. Isang tanong ang nanunuot sa kanyang isipan. Kasing lamig ng gabing iyon, sino ba talaga ako? At anong lihim ang pilit nilang ibinabaon kasama ng aking pagkatao? Sa bawat sakripisyong ibinigay ko, ang tingin niyo pala ay bayad iyon sa isang utang na hindi naman ako ang nangutang. Akala ko ay pamilya tayo, pero para pala akong isang puhunan na kailangan ninyong ubusin hanggang sa huling patak. Ang mga salitang ito ay nanatiling nakabara sa lalamunan ni Clara habang nakatitig siya sa lalaking nasa loob ng sasakyan. Ang ulan ay patuloy na humahagupit sa kanyang likuran, ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa mga alaala ng nakalipas na 3 taon. Tila isang pelikulang nagbabalik sa kanyang isipan ang gabi kung kailan halos lumuhod si Julian sa harap niya. Umiiyak dahil sa banta ng pagkalugi ng kumpanya ng mga Montero. Noong panahong iyon, hindi nag-atubili si Clara. Ibinigay niya ang tanging naiwang alaala ng kanyang ina, isang antigong kwintas na may mga hiyas na mula pa sa mga ninuno ng kanyang pamilya sa probinsya. Ibinenta niya ito ng palihim para may maipandagdag sa kapital ng pamilya Montero. Sa loob ng 5 taon, tiniis niya ang mga pasaring ni Doña Aurora na siya ay isang squatter na pumasok sa kanilang marangyang buhay kahit na ang totoo ay ang dugo at pawis niya ang nagpatuloy sa daloy ng yaman ng mga ito. Ma'am Clara, kailangan na nating umalis. Hindi ligtas na manatili rito sa tapat ng bahay nila. Muling pagsasalita ng lalaking nakasuit. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang pumasok si Clara sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay amoy mamahaling katad at pabango. Isang mundong dati ay kinagisnan niya bilang asawa ni Julian, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang tila isang estranghero siya sa sariling buhay. Inabutan siya ng lalaki ng isang tuyong tuwalya at isang folder na kulay ginto. Ano ito? Tanong ni Clara.
Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin dahil sa ginaw at emosyon. Iyan po ang listahan ng mga pag-aari na nakapangalan sa inyong ina, si Sofia Barreto. Kasama rin dyan ang kopya ng orihinal na kasulatan ng lupang kinatitirikan ng mansyon na kakalabas nyo lang. Ma'am Clara, ang mansyong yon ay hindi pag-aari ng mga Montero. Nakapangalan yon sa inyong pamilya at ginamit lamang nila ang isang huwad na kasunduan para makuha ang kontrol dito, paliwanag ng lalaki. Napahigpit ang hawak ni Clara sa folder. Ang galit na kanina ay tila isang munting ningas ay unti-unting nagiging isang dambuhalang apoy. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali ni Doña Aurora na palayasin ako. Clause 13, sabi niya sa akin. Ang clause na yon ay para protektahan ang yaman nila laban sa akin. Kabaligtaran po ang totoo, ma'am, sagot ng lalaki habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay tila isang malungkot na kanta. Clause 13 is a legal trap. Idinisenyo iyon para kapag pumirma kayo sa divorce, automatikong malilipat sa pangalan ni Julian ang lahat ng ancestral properties ninyo bilang settlement sa mga utang na sila rin naman ang gumawa. Ginamit nila ang inyong utang na loob para manakawan kayo ng harap-harapan. Napapikit si Clara. Naalala niya ang mukha ni Julian kanina sa opisina. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ay nakaupo lamang doon habang pinapanood siyang mahulog sa bitag. Hindi lang pala ito basta duwag. Ito ay isang kasabwat. Ang bawat halik, bawat yakap, at bawat pangako ng pag-ibig sa loob ng 5 taon ay tila isang mahabang pagtatanghal para lamang sa perang hindi naman kanila. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. How ironic. Julian once told me na ako ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Pero ang ibig niya palang sabihin, ako ang pinakamahalagang ari-arian na nakuha nila ng libre. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na litrato ng kanyang ina na tanging nailigtas niya mula sa kanyang gamit. Ang mga daliri niya ay maingat na humaplos sa mukha ng babaeng nasa litrato. Nay, patawad. Hinayaan kong tapakan nila ang pangalan natin dahil naniwala ako sa pag-ibig. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang matayog na gusali. Ang ilaw ng logo nito ay nagniningning sa gitna ng gabi. Barreto International. Doon, sa tuktok ng gusali, isang mata ng lalaki ang nakatayo sa tabi ng bintana. Naghihintay sa anak na nawala sa kanya ng 20 taon. Handa na ba kayong bawiin ang lahat, Ma'am Clara? Tanong ng lalaki habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Tumingin si Clara sa kalsadang kanilang dinaanan, ang direksyon patungo sa mansyon ng mga Montero na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay nagkaroon ng isang bagong klase ng ningning, isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi ko lang babawiin ang yaman ko, bulong ni Clara sa kanyang sarili. Ipaparanas ko sa kanila kung paano mawalan ng lahat, gaya ng ginawa nila sa akin. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na salita, may isang malaking katanungan na nananatili sa kanyang isipan. Paano nalaman ng mga Montero ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bago pa man niya ito malaman? At sino ang taong nagbigay ng impormasyon sa kanila para maging biktima siya ng ganitong kalupitan? Sabi nila, ang luha raw ay pambura ng sakit. Pero bakit sa bawat patak nito, parang mas lalong tumitindi ang hapdi ng bawat alaala? Ang refleksyon ni Clara sa makintab na dingding ng elevator ay tila isang estranghero. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at basang-basa. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. At ang kanyang balat ay maputla sa ilalim ng malamig na puting ilaw. Sa loob ng 5 taon sa mansyon ng mga Montero, natutunan niyang itago ang kanyang sarili sa likod ng mga mamahaling kolorete at pilit ng ngiti. Ngunit ngayong gabi, ang ulan
ay tinanggal ang lahat ng balat kayo, iniwan siyang hubad sa harap ng kanyang sariling pait. Ang bawat palapag na nadaragdagan sa digital display ng elevator ay tila bawat taon ng kanyang buhay na ninakaw. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin sa paglilinis ng maruming pangalan ng mga Montero ay basta na lamang itinapon sa gitna ng kalsada. Nandito na tayo, Ma'am Clara, mahinahong sabi ni Lucas, ang lalaking sumundo sa kanya. Bumukas ang pinto ng elevator nang walang anumang ingay. Tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Bumungad sa kanya ang isang malawak na penthouse na napaliligiran ng mga dambuhalang bintanang salamin. Mula rito, ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga hiyas na nagkalat sa dilim. Ngunit para kay Clara, ang bawat ilaw na yon ay paalala ng mundong kailanman ay hindi siya tinanggap. Sa dulo ng silid, nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng pilak at ang kanyang tindig ay bakas ang kapangyarihan at awtoridad. Ngunit nang dahan-dahan itong humarap kay Clara, ang matigas na anyo nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong tila 20 taong kinimkim. Clara, ang pagbanggit nito sa kanyang pangalan ay kasing bigat ng isang panalangin. Napatigil si Clara sa gitna ng silid. Ang folder na hawak niya ay tila bumigat ng 100 kilo. Kayo ba talaga? Ang aking ama? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mga hakbang ay maingat na tila natatakot na baka maglaho ang babaeng nasa harap niya. Patawarin mo ako, anak. Pinaniwala nila ako na namatay kayo ng ina mo sa isang aksidente. Ginamit ng mga Montero ang lahat ng kanilang koneksyon para burahin ang inyong bakas. 20 taon akong naghahanap sa kawalan. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Clara. Hindi ito ang hikbi ng isang bata, kundi ang hikbi ng isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban ng mag-isa. Sabi nila, ay wala akong kahit sino. Sabi nila, utang ko sa kanila ang buhay ko dahil pinulot nila ako sa hirap. Julian. Julian knew this? Alam ba niya? Yumuko si Don Victor. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Alam nila ang lahat, Clara. Pinakasalan ka ni Julian hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan nilang masiguro na ang huling bareto ay nasa ilalim ng kanilang kontrol hanggang sa makuha nila ang huling sentimo ng iyong mana. Ang clause 13 sa kontratang pilit nilang ipinapapirma sa iyo. Iyon ang huling pako sa kabaong ng ating pamilya. Napahawak si Clara sa isang mesa para hindi siya matumba. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang punyal na itinatama sa mga sugat na ginawa ni Julian. Ang mga gabi ng pagsasama, ang mga bulong ng pag-ibig sa dilim, ang mga pangako ng katapatan, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang planong kriminal. I gave him my life. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay halos mawala. I even gave him my health. Na yun, kukunin pa rin nila pati ang dangal ko? Hindi ko hahayaang mangyari iyon, anak, sabi ni Don Victor, sabay hawak sa mga balikat ni Clara. Ang init ng kamay ng kanyang ama ay tila isang pananggalang laban sa lamig ng nakaraan. Mula sa sandaling ito, wala nang iiyak na Clara Barreto sa harap ng mga Montero. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila. Hindi lang ang pera, kundi ang bawat luhang pumatak sa iyong mga pisngi. Tumingin si Clara sa labas ng bintana, patungo sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyong naging kulungan niya ng 5 taon. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay unti-unting tumitigas gaya ng bakal. Ayoko lang ng pera, Dad, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig na at puno ng determinasyon. Gusto kong makita ang sandaling mapagtanto ni Doña Aurora na ang basurang itinapon niya ay ang siyang wawasak sa kanyang palasyo. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, may isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan, ang imahe ni Julian na nakayuko habang pinipirmahan ang divorce papers. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong pa rin,
Minahal ba niya ako kahit katiting? O sadyang napakahusay lang niyang artista? Don Victor handed her a glass of warm water. Magpahinga ka muna, Clara. Bukas, pupunta tayo sa opisina ng notaryo. Doon natin sisimulan ang kanilang katapusan. Bumalik si Clara sa kanyang silid, ngunit bago siya makatulog, nakarinig siya ng isang mahinang kaluskos mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang papel na ibinigay ni Aling Rosa. May isa pang nakasulat sa likod nito na hindi niya napansin kanina. Mag-ingat ka kay Attorney Valeriano. Hindi lahat ng kakampi ay tapat. Napatindig si Clara. Sino ang mapagkakatiwalaan sa gitna ng digmaang ito? Ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi ko na kayang bayaran dahil ang bawat sentimong ibinigay ko sa mga taong mahal ko ay nauwi lamang sa paniningil ng aking sariling buhay. Nakahiga si Clara sa gitna ng dambuhalang kama na balot ng telang seda, ngunit sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang nararamdaman niya ay ang malamig at gasgas na sahig ng kusina sa mansyon ng mga Montero. Kahit gaano kalambot ang unan, tila may mga tinik ito na nagpapaalala sa kanya na ang mundong kinalalagyan niya ngayon ay hindi pa rin sa kanya o hindi pa niya ganap na nababawi. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang maliit na papel na muling naging mitya ng kanyang pag-aalinlangan. Mag-ingat ka kay Attorney Valeriano, hindi lahat ng kakampi ay tapat. Ang sulat kamay ni Aling Rosa ay nanginginig, bakas ang takot at pagmamadali. Sino si Attorney Valeriano? Siya ang punong abogado ng kanyang ama. Ang lalaking kanina lamang ay naglatag ng lahat ng ebidensya laban sa mga Montero. Kung pati ang taong humahawak ng kanilang sandata ay hindi mapagkakatiwalaan, saan pa siya lulugar? Lumabas si Clara ng silid at tinahak ang madilim na hallway ng penthouse. Nakita niya ang isang liwanag na nagmumula sa opisina ng kanyang ama. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat para marinig niya ang mahinang pag-uusap sa loob. Siguraduhin mong walang butas ang Clause 13 sa harap ng notaryo bukas. Ang boses iyon ni Don Victor, malamig at puno ng awtoridad. Gusto kong makita ang mukha ni Aurora kapag nalaman niyang ang bitag na ginawa niya ay ang siyang lalamon sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Don Victor, sagot ng isang lalaki. Ang boses nito ay baritono, kalmado, at tila may halong pamilyar na tono sa pandinig ni Clara. Ang lahat ay nakahanda na, pero kailangan nating mag-ingat. Matalas ang pang-amoy ng matandang Montero. Kapag naramdaman niyang may nagbago sa ihip ng hangin, baka gamitin niya ang alas na hindi natin inaasahan. Si Julian? Tanong ni Don Victor. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Si Julian ay isang duwag, pero ang mga duwag ang pinakamapanganib kapag nasok sa sulok. Maari siyang gumawa ng ingay na makakasira sa ating plano. Sumikip ang dibdib ni Clara. Julian, kahit anong gawin niyang pagpapatigas ng loob, ang pangalan ng kanyang asawa ay tila isang sugat na ayaw maghilom. Sumilip siya sa siwang ng pinto at doon niya nakita ang lalaking kausap ng kanyang ama. Hindi ito si Attorney Valeriano. Ito ay si Lucas, ang lalaking sumundo sa kanya sa ulan. Ngunit may kakaiba sa kilos ni Lucas. Sa bawat galaw niya, tila may isang lihim siyang itinatago na hindi alam ni Don Victor. Nang lumingon si Lucas patungo sa direksyon ng pinto, mabilis na umurong si Clara sa dilim. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong sinulid. Bakit tila may sariling plano si Lucas? At bakit binalaan siya ni Aling Rosa laban kay Attorney Valeriano kung si Lucas naman ang tila may itinatago? Kinuha ni Clara ang kanyang lumang cellphone, ang tanging gamit na hindi niya itinapon. Doon, nakita niya ang isang hindi pamilyar na numero na nagpadala ng mensahe 5 taon na ang nakalilipas. Noong bagong kasal pa lamang sila ni Julian. Huwag kang masyadong magmahal, Clara. Ang palasyong tinitirhan mo
ay nakatayo sa ibabaw ng mga kalansay. Noon, binaliwala niya ang mensaheng iyon dahil akala niya ay paninira lamang ng isang selosang katunggali. Ngayon, napagtanto niya na matagal na palang may nagtatangkang magligtas sa kanya, ngunit naging bulag siya dahil sa pag-ibig. Sino ang lihim na tagapagtanggol na ito? Si Aling Rosa ba? O may iba pa? Habang nakatitig sa bintana, nakita ni Clara ang sarili niyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa harap ng natapong lugaw. Ang bawat linyang nakaukit sa kanyang mukha ngayon ay tila isang mapa ng digmaan. Bukas, bulong niya sa hangin. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamog sa salamin. Bukas, malalaman ko kung sino ang tunay na kaaway at kung sino ang tanging kakampi. Isang mahinang katok sa kanyang pinto ang nagpabalik sa kanyang diwa. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ay tila isang babala. Hindi siya sumagot. Sa halip ay kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang vanity table at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang pumasok sa silid. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay walang tunog, tila isang magnanakaw sa gabi. Nanatiling nakapikit si Clara, pinakikinggan ang bawat paghinga ng estranghero na unti-unting lumalapit sa kanyang kama. Naramdaman niya ang presensya ng tao sa kanyang tabi. Isang malamig na kamay ang dahan-dahang lumapit sa kanyang mukha. "Patawad, Clara." Isang pamilyar na bulong ang narinig niya. Nanlaki ang mga mata ni Clara at mabilis niyang itinarak ang gunting patungo sa direksyon ng boses. Ngunit bago pa tumama ang talim, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang pulsuhan. Ang akala ko ay bulag lamang ako sa pag-ibig, pero ang totoo ay mas masahol pa roon. Hinayaan kong ang mga taong pinagkatiwalaan ko ang mismong maglagay ng piring sa aking mga mata habang dahan-dahan nilang hinuhukay ang aking libingan. Bumitiw ang kamay na humawak sa pulsuhan ni Clara. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang mukha ni Lucas. Walang galit sa mga mata nito, kundi isang malalim na pag-unawa at babala. "Ma'am, hindi ako narito para saktan kayo," mahinang sabi ni Lucas. Ang boses niya ay kasing lamig ng gabi. "Narito ako para ibigay ang tunay na balutin niyo. Dahil kung aasa lang kayo sa inihandang papeles ni Attorney Valeriano bukas, sa kalsada pa rin ang bagsak ninyo." Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang gunting, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. "Ano ang ibig mong sabihin? Si Valeriano ay abogado ni Dad. Bakit ako mag-iingat sa kanya?" Hindi sumagot si Lucas. Sa halip ay may inilapag siyang isang asul na folder sa ibabaw ng kama ni Clara. Iyan ang orihinal na draft ng Clause 13 na ginawa ni Doña Aurora. Kasabwat si Valeriano, 5 taon na ang nakalilipas. "Ma'am, bago pa man kayo ikasal kay Julian, nakahanda na ang bitag na ito. Ang inyong ama ay hindi alam na ang sarili niyang abogado ay matagal nang binabayaran ng mga Montero para itago ang inyong tunay na pagkakakilanlan." Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na nagpapatunay sa kanyang pagiging biktima. Doon niya nabasa ang nakakapanindig balahibong detalye ng Klose 13. Hindi lamang pala ito tungkol sa utang o alimony. Nakasaad sa nakatagong bahagi ng kontrata na ang lahat ng lupain at kayamanan na maaring makuha ni Clara sa hinaharap sa pamamagitan ng mana o donasyon ay ituturing na conjugal property, na tanging si Julian lamang ang may karapatang mamahala. At sa oras na magkaroon ng divorce, dahil sa infidelity ng asawang babae, lahat ng ito ay automatikong malilipat bilang kabayaran sa moral damages ng pamilyang Montero. Kaya pala pinirmahan ni Julian ang mga papel na nagsasabing nang halubilo ako sa ibang lalaki. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pait.
Kailangan nilang palabasin na ako ang may sala para makuha nila ang lahat. Julian didn't just let it happen. He actively chose to kill my reputation for money. Hindi lang pera ang habol nila, ma'am, dagdag ni Lucas. Ang lupaing kinatatayuan ng kanilang kumpanya ay sa inyong ina. Kapag napatunayan niyo ang inyong mana, babagsak ang kanilang imperyo. Clause 13 ang tanging paraan nila para manatiling nakatayo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montero, isang masamang halakhak ang pumunit sa katahimikan. Si Doña Aurora ay nakaupo sa kanyang hapag, umiinom ng mamahaling alak habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Bukas, Julian, lahat ng pag-aari ng mga Barreto ay magiging atin na ng tuluyan. Sabi ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Huwag kang maging malambot. Isang pirma na lang ng babaeng iyon sa harap ng notaryo at mabavalidate na ang clause 13. Wala na siyang magagawa kahit lumitaw pa ang tatay niyang matanda. Ma'am, kailangan ba talaga nating sabihing nangaliwa siya? Alam nating tapat si Clara, mahinang sabi ni Julian habang tinitignan ng kanyang mga kamay na tila ba may bahid ng dugo. Utal-utal ka pa rin ba, Julian? Pinili mo ang yaman, di ba? Kung hindi natin sisirain ang dangal niya, may karapatan siyang bawiin ang lupa. Gusto mo bang maghirap tayo? Gusto mong bumalik sa pagiging hamak na negosyante? Be a man, Julian. Finish what we started. Pinikit ni Julian ang kanyang mga mata. Hinahayaang lamunin ng dilim ang natitira niyang konsensya. Samantala, sa penthouse ni Don Victor, hindi na natulog si Clara. Gamit ang mga dokumentong ibinigay ni Lucas, isa-isa niyang pinag-aralan ang mga butas ng batas. Ang kanyang dila ay tila nakatikim ng bakal, isang matinding kumpas ng determinasyon. Akala niyo ay tapos na ako, bulong ni Clara habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Akala niyo ay pirma ko ang makukuha niyo bukas, pero ang ibibigay ko sa inyo ay isang hagupit na hindi niyo malilimutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang pulang lipstick at iginuhit ito sa kanyang mga labi. Hindi na siya ang maputlang Clara na pinalaya sa ulan. Ang kulay ng kanyang mga labi ngayon ay tila dugo. Ang dugo ng pamilyang Barreto na matagal nang inaapi. Bago sumikat ang araw, tinawagan ni Clara si Lucas. Handa na ang lahat. Siguraduhin mong hindi makakatunog si Attorney Valeriano. Bukas, sa opisina ng notaryo, magaganap ang huling paghuhukom. Ngunit isang bagay ang bumabagabag kay Clara. Bakit si Lucas, na isang tauhan lamang ng kanyang ama, ay may hawak ng mga dokumentong ito? Sino ba talaga ang lalaking ito sa likod ng kanyang tahimik na anyo? Ang tunog ng tiktak ng orasan sa dingding ay tila isang countdown patungo sa gulo. Bawat segundo ay nagpapabilis sa tibok ng puso ng isang babaeng wala nang balak pang umatras. Pirmahan mo na, Clara. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka namin palabas ng opisinang ito ng parang isang maruming basahan. Isipin mo na lang na ang bawat segundong lumilipas ay binabawasan ang pasensya ko at alam mong hindi maganda ang nangyayari kapag nawawalan ako ng timpi. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng malamig at seryosong opisina ng notaryo. Ang bawat salita niya ay tila patak ng asido na naglalayong tunawin ang anumang natitirang tapang sa puso ni Clara. Nakaupo ang matandang babae sa isang mamahaling silya. Ang kanyang mga kamay na puno ng dambuhalang alahas ay nakapatong sa mesa, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila isang lawi na naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Sa tabi niya, nakayuko si Julian. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Clara. Ang kanyang mga daliri ay panakanakang lalaro sa kanyang kurbata, isang senyales ng pagkabahala na pilit niyang itinatago. Sa harap nila ay ang makapal na dokumento ng divorce at ang nakatagong bitag ng clause 13. Dahan-dahang pumasok si Clara sa loob ng silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang Clara na basang-basa ng ulan
at nanginginig sa takot. Suot niya ang isang itim na dress na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay kasing pula ng rosas sa gitna ng taglamig. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog na tila isang marcha ng digmaan, madiin, sigurado at walang alinlangan. Nandito na ako, Doña Aurora, mahinahong sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng silid. Mabuti naman at natuto ka ring sumunod. Tugon ng matanda. Sabay sulyap kay Attorney Valeriano na nakatayo sa gilid. Attorney, ibigay mo na ang pluma sa kanya. Gusto ko nang matapos ito bago magtanghalian. Inilapit ni Attorney Valeriano ang dokumento kay Clara. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang tapat na lingkod ng batas, ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata ay makikita ang isang mapanganib na ningning. Ma'am Clara, pakipirmahan na po ang huling pahina. Nakasaad dito na tinatanggap ninyo ang lahat ng kondisyon, kabilang ang pag-amin sa inyong pagkukulang bilang asawa, kapalit ng inyong kalayaan. Tinitigan ni Clara ang pluma. Tumingin siya kay Julian, naghihintay ng kahit isang sulyap, kahit isang huling pagkakataon na patunayan ng lalaki na may natitira pa itong puso. Ngunit nanatiling nakatitig si Julian sa sahig, tila ba mas interesado siya sa disenyo ng alpombra kaysa sa dangal ng babaeng minahal niya ng 5 taon. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Naalala niya ang lahat ng gabi na pinagsilbihan niya ang pamilyang ito. Naalala niya ang mga araw na tiniis niya ang gutom para lamang matiyak na masarap ang kakainin ni Doña Aurora. Ang bawat sakripisyo niya ay tila mga aninong naglalakad sa kanyang paligid. Tinatawanan ng kanyang kamangmangan. Julian, tawag ni Clara. Isang beses lang, tumingin ka sa akin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng guilt, pero mas matimbang ang takot sa kanyang ina. Clara, please, sign it. It's for your own good. We can both start a new life. Bibigyan ka ni Ma'am ng sapat na pera para makapagsimula sa probinsya. Sapat na pera? Mahinang ulit ni Clara, sabay dampot sa pluma. Ang ibig mong sabihin ay ang baryang ititira ninyo matapos ninyong nakawin ang lahat ng lupaing iniwan ng ina ko. Biglang natigilan ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora habang si Attorney Valeriano ay bahagyang napaatras. Anong sinasabi mo, Clara? Mukhang nababaliw ka na dahil sa sobrang stress. Bulyaw ni Aurora, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas ang tono. Huwag kang gumagawa ng mga kwentong barbero. Pirmahan mo na yan. Imbes na pumirma, dahan-dahang ibinaba ni Clara ang pluma. Kinuha niya ang folder na ibinigay sa kanya ni Lucas kagabi at inilapag ito sa ibabaw ng divorce papers. Attorney Valeriano, alam niyo ba kung ano ang laman nito? Ito ang mga resibo ng bank transfers mula sa account ni Doña Aurora patungo sa isang offshore account na nakapangalan sa inyong asawa. 5 taon ninyong itinago ang katotohanan tungkol sa aking mana kapalit ng milyon-milyong piso. Ang mukha ni Valeriano ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi totoo yan. Fabricated ang mga dokumentong yan. Fabricated? Ngumiti si Clara, isang nangiting puno ng pait at tagumpay. Gusto niyo bang tawagan natin ang bangko ngayon din? O baka mas gusto ninyong kausapin ang taong nagmamay-ari ng gusaling ito? Kasabay ng kanyang mga salita, ang pinto ng opisina ay bumukas ng madiin. Pumasok si Don Victor Barreto. Kasunod ang isang hukbo ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling suit. Ang presensya ni Don Victor ay tila isang bagyong nagdala ng dilim sa buong silid. Victor? Bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na squeak. Patay ka na, sabi nila. Namatay ka na sa ibang bansa. Nagkakamali ka, Aurora. Malamig na sabi ni Don Victor habang lumalapit sa mesa.
Hinawakan niya ang balikat ni Clara, isang protektadong hawak na matagal na hinintay ng babae. Nabuhay ako para sa araw na ito. Ang araw na paniningilin ko kayo sa lahat ng ninakaw ninyo sa anak ko. Ang kanyang yaman, ang kanyang kaligayahan, at ang kanyang dangal. Napaupo si Julian, tila nawalan ng lakas sa kanyang mga binti. Di Don Victor. Dad, let me explain. Huwag mo akong tawaging Dad, Julian. Dahil mula sa sandaling ito, wala nang koneksyon ng pangalan ninyo sa pamilyang Barreto. Sagot ni Victor. Tumingin siya sa notaryo na kanina pa nakatulala. Notaryo, ang clause 13 na nakasaad sa dokumentong yan ay void. Ito ay isang produkto ng panlilinlang at illegal coercion. Ang aking anak ay hindi pipirma sa kahit anong papeles na gawa ng mga magnanakaw. Kinuha ni Clara ang divorce papers at dahan-dahan itong pinunit sa harap ni Doña Aurora. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa pandinig ni Clara. Isang simbolo ng paglaya mula sa 5 taon na pagkakakulong. Aurora, Julian, sabi ni Clara, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanila. Sabi niyo kanina, kailangan nating itapon ang basura pabalik sa putikan? Tama kayo. Pero nagkamali kayo kung sino ang basurang tinutukoy ninyo. Tumayo si Clara at lumakad patungo sa pinto. Hindi na nililingon ang mga taong minsang naging mundo niya. Ngunit bago siya lumabas, tumigil siya at lumingon kay Julian. Julian, may isang tanong ako bago tayo tuluyang magtapos. Noong sinabi mong mahal mo ako sa harap ng altar, iyon ba ang pinakamahusay na acting na ginawa mo sa buong buhay mo o kahit isang segundo ay naging totoo ka? Hindi nakapagsalita si Julian. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot para kay Clara. Lumabas si Clara ng gusali, sinalubong ng mainit na sikat ng araw na tila isang yakap ng bagong simula. Ngunit sa kanyang likuran, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga Montero ay parang mga sugatang hayop. Mas mapanganib kapag wala nang matatakasan. Habang sumasakay sa sasakyan kasama ang kanyang ama, napansin ni Clara si Lucas na nakatayo sa di kalayuan. Tumango ito sa kanya, ngunit may isang bagay sa mga mata ni Lucas na hindi niya maipaliwanag. Isang halong lungkot at isang babalang, tila hindi pa niya ganap na nauunawaan. Sino ka ba talaga, Lucas? At bakit parang mas marami ka pang alam kaysa sa aking ama? Walang matitira sa inyo, Aurora. Ni isang pirasong sinulid na suot niyo ngayon ay kukunin ko bilang pambayad sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng aking anak. Ang boses ni Don Victor ay hindi mataas, ngunit ang bawat pantig ay tila kulog na yumanig sa pundasyon ng silid. Nakatayo siya sa gitna ng opisina, isang dambuhalang anino na tila lalamon sa nangungunang pamilya ng mga Montero. Sa harap niya, si Doña Aurora ay hindi na ang reynang mapagmataas. Siya ay isang sugatang hayop na pilit naghahanap ng mapagtataguan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang kutis ay naging kasing puti ng abo. Hindi mo maaaring gawin ito, Victor, nauutal na sabi ni Aurora. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba doon nakasalalay ang kanyang huling hininga. May mga kontrata tayo, may legal na proseso. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Don Victor. Legal na proseso? Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga huwad na dokumentong ipinagawa niyo sa abogadong ito? Itinuro niya si Valeriano na ngayon ay nakaluhod na halos sa sahig, hindi makatingin sa sinuman. Sa oras na ito, Aurora, ang inyong mga account sa bangko ay kasalukuyan nang isinasa ilalim sa freezing order. Ang inyong kumpanya, may mga tauhan na ako roon na nagbabantay sa bawat sentimong lumalabas at pumapasok. Napatingin si Clara sa kanyang ama at pagkatapos ay kay Julian. Ang kanyang dating asawa ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila isang taong nawalan ng buto sa katawan.
Walang imik si Julian, walang galaw. Tila isang rebulto ng pagsisisi na huli na ang lahat. Isang bahagi ng puso ni Clara ang naramdaman ang munting kirot. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panghihinayang sa 5 taon na ibinigay niya sa isang lalaking wala palang paninindigan. Tara na, Clara. Muling pagsasalita ng kanyang ama. Ang kanyang tinig ay naging malambot nang humarap sa kanya. Huwag na nating dungisan ang iyong paningin sa mga taong ito. Ang bagyong darating sa kanila ay hindi na natin kailangang panoorin pa mula sa malapit. Dahan-dahang lumabas si Clara ng opisina, kasunod ang kanyang ama at ang hukbo ng mga abogado. Habang naglalakad sa hallway, naramdaman niya ang malamig na simoy ng aircon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng panginginig sa kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagiging bakal, matigas, malamig, at hindi na madaling mabali. Sumakay sila sa isang marangyang sasakyan. Sa tabi niya, hinawakan ni Don Victor ang kanyang kamay. Ang magaspang at mainit na palad ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging protektado. Dad, mahinang simula ni Clara. Bakit ngayon lang? Bakit kailangang dumaan muna ako sa lahat ng ito bago tayo muling magtagpo? Bakas ang sakit sa mga mata ni Don Victor. Dahil ang mga Montero ay eksperto sa pagtatago, anak. Pinaniwala nila ako na namatay kayo ng ina mo sa sunog sa probinsya 20 taon na ang nakalilipas. Naglagay sila ng mga pekeng labi, gumawa sila ng mga pekeng report. Nalaman ko lang ang katotohanan nang mamatay ang isa sa mga tauhan ni Aurora at nag-iwan ng sulat ng pagtatapat. Napahigpit ang hawak ni Clara sa folder na nasa kanyang kandungan. Ang bawat pahina nito ay tila sumisigaw ng hustisya. Gusto ko silang makitang bumagsak, Dad, hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangang malaman ng mundo na ang mga tulad nila ay hindi laging panalo. Mangyayari iyon, Clara. Pangako iyan, sagot ni Victor. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Clara si Lucas sa front seat, katabi ng driver. Nanatiling tahimik si Lucas, ang kanyang paningin ay nakatuon sa kalsada, ngunit sa bawat sulyap niya sa side mirror, tila tinitiyak niya ang kaligtasan ni Clara. May isang bagay kay Lucas na nagpapaalala kay Clara sa isang bagyong tahimik. Iyong uri ng bagyo na hindi nag-iingay pero kayang magpabagsak ng mga puno sa isang iglap. Nakarating sila sa isang hindi pamilyar na mansyon sa labas ng lungsod. Mas malaki ito, mas tahimik, at mas puno ng misteryo kaysa sa mansyon ng mga Montero. Dito ka muna mananatili, Clara. Ligtas ka rito, sabi ng kanyang ama. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang babaeng nasa katanghalian ang edad, nakasuot ng uniforme ng katulong pero may kakaibang linis at ayos sa sarili. Welcome home, Ma'am Clara, sabi nito nang may magandang ngiti. Tumango si Clara, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad muli patungo kay Julian. Ano na ang nangyayari sa mansyon ng mga Montero ngayon? Siguradong ang katahimikan doon ay napalitan na ng ingay ng mga abogado at ang takot sa nalalapit na kahirapan. Gabi na nang mapag-isa si Clara sa kanyang bagong silid. Tumayo siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang malalayong ilaw ng syudad. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang yabag ng sapatos sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabigat na yabag ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita si Lucas na nakatayo sa hallway. May hawak na isang maliit na kahon. Para sa inyo, ma'am, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Isang regalo mula sa inyong ina na nailigtas ko bago pa man sunugin ng mga Montero ang inyong lumang bahay sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Binuksan niya ang kahon at doon niya nakita ang isang luma at kupas na journal. Ang sulat kamay sa unang pahina
ay hindi mapagkakamalan. Sofia Barreto. Paano mo nakuha ito, Lucas? Tanong ni Clara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sino ka ba talaga? Tumingin si Lucas ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang malalim na debosyon at isang lihim na tila kayang baguhin muli ang kanyang mundo. Ako ang batang iniligtas ng inyong ina sa apoy, Ma'am Clara. At nangako ako sa kanya na darating ang araw na ako naman ang magliligtas sa inyo. Huwag mong kalimutan, Clara, na kahit anong ginto ang isuot mo, amoy putik ka pa rin. You will always be that beggar my son picked up from the streets. Isang pirasong basura na kahit kailan ay hindi magiging kauri namin. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na gown na tila ba nagluluksa sa kanyang unti-unting pagbagsak, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng nakakangilabot na kapalaluan. Sa harap ng maraming tao, mga negosyante, mga politiko, at ang media, pilit niyang itinatayo ang kanyang gumuho ng dangal sa pamamagitan ng pagtapos sa pagkatao ng babaeng minsan niyang naging manugang. Napatigil si Clara sa bukana ng pinto. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga na itinanim ni Aurora sa kanya sa loob ng 5 taon. Naalala niya ang mga gabing pinalalaya siya sa silid kainan dahil hindi raw siya marunong gumamit ng tamang kubyertos at ang mga araw na pinagtatawanan ang kanyang puntong probinsya sa harap ng kanilang mga bisita. Ngunit sa tabi niya, naramdaman niya ang isang matatag na presensya. Hinawakan ni Lucas ang kanyang siko, isang banayad na paalala na hindi na siya mag-isa. Huminga ka ng malalim, Ma'am Clara, bulong ni Lucas. Ang boses nito ay parang isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ito na ang sandali na kukunin natin ang bawat sentimong ninakaw nila sa iyong kaluluwa. Dahan-dahang naglakad si Clara patungo sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila madiin na hatol ng katarungan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng journal ng kanyang ina na nasa loob ng kanyang bag. Ang bawat pahina niyon ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Nang makalapit siya sa entablado, nakita niya si Julian na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Mukhang matanda si Julian. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Nang magtama ang kanilang paningin, mabilis itong nag-iwas, tila ba nasusuhulan ng liwanag na nagmumula sa kanyang dating asawa. Tapos ka na ba, Aurora? Mahinahong tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang lamig nito para patahimikin ang buong silid. Hindi pa ako tapos sa'yo, Clara. How dare you show your face here after stealing our company's secrets? Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit. Magnanakaw? Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng pait at kapangyarihan. Iyan ba ang itatawag mo sa taong kukuha lang ng sa kanya? Alam niyo po, mga panauhin, ang foundation na ito, ang Montero Foundation na ipinagmamalaki ni Aurora, ay nakatayo sa ibabaw ng dugong dumanak, 20 taon na ang nakalilipas. Inilabas ni Clara ang isang USB drive at iniabot ito sa technician na nasa tabi ng projector. Panoorin natin ang totoong mukha ng kawanggawa ng mga Montero. Sa dambuhalang screen, lumitaw ang mga dokumentong nakuha ni Lucas. Ang mga orihinal na titulo ng lupa ni Sofia Barreto, ang mga pirma ni Aurora na pineke para sa Clause 13, at ang pinakamasakit sa lahat, ang isang audio recording ng pag-uusap ni Aurora at Attorney Valeriano tungkol sa kung paano nila ililigaw ang anak ni Don Victor sa mga ampunan para hindi mahanap ang yaman nito. Ang bulong-bulungan sa silid ay tila isang malakas na hangin na biglang humampas. Ang mga flashes ng camera ay naging kasing bilis ng kidlat. Si Aurora
ay napaatras. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa podium para hindi matumba. Sinungaling ka! Fabricated ang lahat ng yan! Huling hirit ni Aurora, ngunit ang kanyang boses ay wala ng bisa. Lumapit si Clara sa kanyang biyenan hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. Ang basurang sinasabi niyo, Aurora, ay ang siyang naglinis ng inyong dumi sa loob ng 5 taon. Pero tapos na ang panahon ng paglilinis. Ngayon, hahayaan ko kayong mabulok sa sarili ninyong kasinungalingan. Tumingin si Clara kay Julian. Julian, salamat. Salamat dahil sa karuwagan mo. Nahanap ko ang tapang ko. Salamat dahil sa pagtataksil mo. Nahanap ko ang tunay kong pamilya. Hindi na hinintay ni Clara ang sagot ng dalawa. Tumalikod siya nang may mataas na noo. Habang naglalakad siya palabas, ang mga tao na kanina ay tumitingin sa kanya nang may pangungutya ay dahan-dahang tumatabi para bigyan siya ng daan. Ito ang tunay na pagbabalik ng dangal, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Paglabas nila sa hotel, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Huminga si Clara ng malalim. Ang kanyang pakiramdam ay tila nabawasan ng 100 tonelada. Ma'am Clara, tawag ni Lucas habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Salamat, Lucas. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sabi ni Clara habang nakatitig sa lalaking tila naging anino niya sa gitna ng dilim. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, ma'am. Pero huminto si Lucas. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. May isa pa kayong kailangang malaman. Si Attorney Valeriano, nawawala siya. At may nakita kaming mga dokumento sa opisina niya na nagtuturo sa isa pang tao na tumulong sa mga Montero. Isang tao na malapit sa inyong ama. Nanlamig ang mga kamay ni Clara. Ang tagumpay na kanina ay kay tamis ay biglang nagkaroon ng pait ng pangamba. Sino pa ang maaaring magtaksil sa amin? May lamat ba ang pader na tinitirhan ko ngayon? Sino, Lucas? Sabihin mo sa akin. Utos ni Clara. Ngunit bago makasagot si Lucas, isang malakas na pagsabog ang narinig nila mula sa di kalayuan, mula sa direksyon ng kumpanya ng kanyang ama. Ang apoy na tumupok sa kanyang nakaraan ay tila muling nagniningas para lamunin ang kanyang kinabukasan. May mga kumpas ang tadhana na hindi mo aakalaing magdadala sa iyo sa gitna ng apoy, hindi para sunugin ka, kundi para tunawin ang lahat ng gintong huwad na nakabalot sa iyong pagkatao. Ang matinding pagyanig ng lupa ay sinundan ng isang dambuhalang liwanag na nagmula sa direksyon ng kumpanya ni Don Victor. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Clara ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang makapal na usok na pumailan lang sa madilim na kalangitan ay tila isang itim na bandila ng babala. Dad! Si Papa! Ang tanging naisigaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at takot. Agad siyang nagtangkang lumabas ng sasakyan, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Lucas sa braso. Ma'am, huwag. Mapanganib pa roon. Mariing sabi ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay alerto, tila nagmamasid sa bawat anino sa paligid. Lucas, bitawan mo ako. Nandoon si Papa. Pagpipilit ni Clara, ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ligtas ang Don, ma'am. Alam ko ang bawat galaw niya. Ang pagsabog na yan, iyan ay isang desperadong hakbang para iligaw tayo. Paliwanag ni Lucas habang mabilis na pinaaandar ang sasakyan palayo sa gulo. Sa gitna ng tensyon, ang cellphone ni Clara ay tumunog. Isang video call mula sa kanyang ama. Nang sagutin niya ito, nakita niya ang mukha ni Don Victor, madusing at may kaunting galos, ngunit buhay at nakatayo sa isang ligtas na lugar. Clara, anak, huwag kang matakot. Inaasahan ko na ang ganitong klaseng laro mula sa kanila. Sabi ni Don Victor, ang kanyang boses ay mahinahon pa rin sa kabila ng panganib. Ngunit tama si Lucas, may ahas sa loob ng bakuran natin. Si Attorney Valeriano
ay hindi nag-iisa. Sino, Dad? Sino ang kasabwat nila? Tanong ni Clara. Si Sofia, ang sekretary ko sa loob ng 10 taon. Sagot ni Victor ng may pait. Siya ang nagbigay ng access sa mga Montero para sa security codes ng gusali. Ngunit huwag kang mag-alala, anak. Habang tinutupok ng apoy ang opisina ko, kasalukuyan namang tinutupok ng katarungan ang mansyon ng mga Montero. Kasabay ng mga salitang yon, ang eksena ay lumipat sa kabilang dako ng lungsod. Sa mansyon ng mga Montero, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Ang mga gate, na dati ay tila pader ng isang kaharian, ay dahan-dahang binuksan ng mga awtoridad. Nakaupo si Doña Aurora sa kanyang sofa, yakap ang kanyang dambuhalang box ng mga alahas, habang pilit siyang hinihila ng mga babaeng pulis. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakausap niyo? I am a Montero. Ang kumpanyang ito ay amin. Galing na sigaw ni Aurora. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang lipstick ay kumalat na sa kanyang mukha. Ma'am, may warrant of arrest po kami para sa kasong estafa, falsification of public documents at arson. Malamig na pahayag ng opisyal. Isa-isang kinuha ng mga tauhan ng NBI ang mga gamit sa loob ng mansyon. Ang mga mamahaling painting, ang mga kristal na chandelier, at ang bawat piraso ng muebles na pinagpagura ni Clara na linisin sa loob ng 5 taon. Lahat ay nilagyan ng seized na marka. Si Julian ay nakatayo sa isang sulok, nakapikit at nakasandal sa pader. Nang lumapit ang pulis para pusasan siya, hindi siya lumaban. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay naglulupasay na sa sahig. Mom, stop it. Wala na. Tapos na tayo. Mahinang sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay tila isang taong galing sa isang mahabang panaginip at ngayon ay gising na sa isang malupit na katotohanan. Anong tapos na, Julian? Lumaban ka. Tumawag ka ng abogado. Utal na sigaw ni Aurora. Wala nang darating, Ma'am. Kahit si Valeriano, iniwan na tayo. Sagot ni Julian bago siya tuluyang iginiya ng mga pulis palabas ng bahay. Pinanood ni Clara ang lahat ng ito mula sa screen ng kanyang tablet sa loob ng sasakyan ni Lucas. Dapat sana ay matuwa siya. Dapat sana ay maramdaman niya ang tamis ng tagumpay. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagod. Nakita niya ang mansyon, ang lugar na minsang tinawag niyang tahanan, ngunit naging impyerno pala, na dahan-dahang nagdidilim habang pinapatay ang mga ilaw nito. Ma'am, ayos lang ba kayo? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Akala ko kapag nawala na ang lahat sa kanila, magiging buo na ako muli, Lucas. Bulong ni Clara habang nakatitig sa kawalan. Pero bakit parang mas masakit makita ang isang taong minahal mo na naglalakad patungo sa kanyang sariling pagkawasak? Dahil tao kayo, Ma'am Clara, at ang mga taong may puso lang ang nakakaunawa na ang hustisya ay hindi laging masaya. Sagot ni Lucas. Pero tandaan nyo, ang pagguho ng kanilang imperyo ay ang siyang magbibigay daan para maitayo nyo ang sarili ninyong dangal. Dinala ni Lucas si Clara sa isang maliit at tahimik na bahay sa tabing dagat, malayo sa ingay ng syudad at sa usok ng pagsabog. Doon, sinalubong siya ni Aling Rosa. Nagyakap ang dalawa, isang yakap na puno ng pangunawa at paghilom. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang itim na sobre ang nakapatong sa mesa ng silid ni Clara. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo. Nang buksan niya ito, isang pirasong papel lamang ang nasa loob. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakakulong na sila? Ang tunay na Clause 13 ay hindi nasa papel, Clara. Ito ay nasa iyong dugo. Magkita tayo sa muling pagsikat ng araw. Nabitawan ni Clara ang papel. Ang takot na akala niya ay naglaho na ay muling gumapang sa kanyang balat. Sino ang taong ito? At ano ang ibig sabihin ng anuma? Nasa kanyang dugo. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Ang iba,
ay sadyang ibinabaon lamang ng malalim, naghihintay ng pagkakataong muling kumirot sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang itim na papel sa kamay ni Clara ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang bawat salitang nakasulat doon, tungkol sa Clause 13 na nasa kanyang dugo, ay tila isang sumpa na bumubulong mula sa kailaliman ng lupa. Sa labas, ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang malungkot na oyayi. Ngunit sa loob ng kanyang silid, ang tanging naririnig ni Clara ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Aling Rosa, tawag ni Clara, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig habang pilit na humahawak sa gilid ng mesa. Ano ang ibig sabihin nito? Anong lihim ang itinatago ninyo tungkol sa aking ina? Pumasok si Aling Rosa sa silid, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Nang makita niya ang itim na sobre sa kama, nabitawan niya ang baso. Ang puting likido ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Tila isang mantsa ng nakaraan na hindi na maaring bawiin. Nanlaki ang mga mata ng matanda at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig sa takot. Iha, akala ko ay sapat na ang pagkakakulong ni Aurora para matapos na ang lahat, bulong ni Aling Rosa habang dahan-dahang lumalapit kay Clara. Ngunit ang anino ng nakaraan ay sadyang mahaba ang galamay. Umupo ang matanda sa tabi ni Clara at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang iyong ina, si Sofia, hindi lamang siya isang simpleng babae mula sa probinsya. Siya ang huling tagapagmana ng isang pamilyang eksperto sa medisina at mga kemikal. Nung ipinanganak ka, may isang bihirang kondisyon ng iyong dugo na tanging ang mga bareto lamang ang mayroon. Isang biological marker na susi sa isang dambuhalang legacy na hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kapangyarihan. Napakunot ang noo ni Clara. Dugo? Biological marker? Ano ang kinalaman nito sa mga Montero? Doon pumasok ang kasakiman ni Aurora. Patuloy ni Aling Rosa ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang malabong mga mata. May sakit si Aurora, Clara. Isang sakit sa dugo na unti-unting pumapatay sa kanya. Noong nalaman niyang ikaw ang nawawalang anak ni Don Victor, hindi lang ang yaman ang hinabol niya. Hinabol niya ang iyong dugo. Ang Clause 13 ay hindi lang legal na bitag para sa lupa. Ito ay isang consent na palihim nilang isiningit para maging permanent donor ka ni Aurora nang hindi mo nalalaman. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Naalala niya ang mga buwanang check-up na pilit na ipinapagawa sa kanya ni Aurora sa isang pribadong klinika. Naalala niya ang mga bitamina na pilit na ipinapainom sa kanya, na lagi niyang nararamdamang nagpapahina sa kanyang katawan sa halip na magpalakas. Kaya ba lagi akong nanghihina noon? Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang hangin na naglalaho. I wasn't just a servant. I was a living pharmacy for her. Patawad, iha. Pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko, kaya hindi ako nakapagsalita. Hikbi ni Aling Rosa. Si Julian, alam niya ang kondisyon ng kanyang ina, ngunit pinaniwala siya ni Aurora na ang ginagawa mo ay voluntaryo at para sa ikabubuti ng lahat. Ginamit nila ang pagmamahal mo para sipsipin ang iyong buhay. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Clara sa kanyang dibdib. Isang hapdi na mas matindi pa sa anumang sampal o mura na natanggap niya. Ang bawat yakap ni Julian, ang bawat gabing itinuring niyang banal, ay nabahira na ng malapot na katotohanan ng pagsasamantala. Hindi lang pala dangal at yaman ang ninakaw sa kanya. Ninakaw din ang kanyang kalusugan at pisikal na pagkatao. Tumayo si Clara at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang maputlang balat, ang kanyang mga mata na tila may malalim na lungkot. Lahat ng ito ay mga marka ng isang digmaang hindi niya alam na nilalabanan niya sa loob ng sarili niyang katawan. Hindi pa sila tapos, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Ang sulat na ito,
galing ito sa taong nagpapatuloy ng plano ni Aurora. Kahit nasa loob na siya ng rehas, mayroon pa siyang kamay na gumagalaw sa labas. Lucas! Muling tawag ni Clara sa kanyang isipan. Nasaan si Lucas? Sa bawat pagkakataon na may panganib, nandoon ang lalaking iyon. Ngunit bakit tila may mga bahagi ng kwento na hindi rin sinasabi ni Lucas sa kanya? Lumabas si Clara ng silid at tinahak ang dalampasigan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay amoy asin at kalungkutan. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa tabi ng isang puno ng niyog. Si Lucas. Nakatingin ito sa dagat. Ang tindig ay tila pasan-pasan ang buong mundo. Lucas, tawag ni Clara. Lumingon si Lucas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit nang makita ang itim na sobre sa kamay ni Clara, bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Nalaman niyo na po. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Lucas? Bakit hinayaan mong malaman ko ito sa pamamagitan ng isang pananakot? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pait. Dahil ang katotohanang iyan ang siyang sisira sa inyong natitirang tiwala sa sangkatauhan, Ma'am Clara. Sagot ni Lucas habang dahan-dahang lumalapit. At dahil ang taong nagpadala ng sulat na yan ay ang taong pilit kong hinahanap bago pa siya makalapit sa inyo. Si Attorney Valeriano ay hindi lang tumatakas. Bit-bit niya ang huling vial ng iyong serum na ninakaw nila sa klinika. Ang gabi ay tila naging mas madilim. Sa bawat bulong ng alon, nararamdaman ni Clara na ang kanyang laban ay hindi pa nagtatapos sa pagkakakulong ng mga Montero. Ito ay isang laban para sa kanyang sariling buhay, para sa kanyang sariling dugo. Lucas, pangako mo sa akin, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huwag mo akong ituturing na biktima muli. Kung ang dugo ko ang gusto nila, ibibigay ko sa kanila ang lason ng aking katarungan. Ang bawat pilat sa aking katawan ay hindi natanda ng aking pagkatalo, kundi mga ukit ng isang mapait na kasaysayan na nagpatibay sa aking kaluluwa. Hindi na ako ang Clara na pwedeng saktan at pagkatapos ay hihingi lamang ng patawad sa pamamagitan ng luha. Nakatayo si Clara sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng kanyang bagong opisina sa Makati. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng bahid ng pamumutla. Suot niya ang isang asul na business suit, ang kanyang tindig ay matuwid, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang ningning na hindi kayang bilhin ng kahit anong hiyas ng mga Montero. Wala na ang mga bitamina na nagpapahina sa kanya. Sa tulong ng mga doktor ng kanyang ama, ang laso na dahan-dahang isinasalin sa kanya ni Aurora ay unti-unti nang nawawala sa kanyang sistema. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahayag ng kanyang muling pagsilang. Ma'am Clara, nandito na po ang mga unang aplikante para sa ating pundasyon, mahinahong sabi ni Lucas habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Lumingon si Clara at tumango. Salamat, Lucas. Papasukin mo sila. Itinatag ni Clara ang kalinga ni Clara, isang legal at medical assistance office para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at manipulasyong legal sa kasal ng mga mayayaman. Ito ang kanyang paraan ng paghihilom. Hindi lang niya gustong bawiin ang kanyang yaman. Gusto niyang maging tinig ng mga taong pinatatahimik ng pera at kapangyarihan. Isang babae ang pumasok sa silid. Nakayuko at nanginginig ang mga kamay. Nang mag-angat ito ng tingin, tila nakita ni Clara ang kanyang sarili 5 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Clara ang kamay ng babae, isang hawak na puno ng init at pangunawa. Huwag kang matakot, bulong ni Clara. Dito, hindi ka lang pakikinggan. Dito, lalaban tayo. Ang sandali na napagtanto niyang ang kanyang sakit ay naging gamot para sa iba. Sa bawat kwento ng pang-aapi na kanyang naririnig, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon na huwag nang hayaang may isa pang Clara na mabulok sa loob ng isang ginintuang hawla. Maya-maya,
Pumasok si Don Victor sa opisina. Bitbit ang isang balita na nagpabago sa timpla ng hangin. Anak, ang kumpanya ng mga Montero ay opisyal na ring idineklara na bangkarote. Ang kanilang mansyon ay isusubasta na sa susunod na linggo. Hindi nakaramdam ng saya si Clara. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Bilhin natin ang mansyon, Dad. Gawin nating shelter para sa mga biktima. Ang lugar na naging impyerno ko ay gagawin nating langit para sa iba. Napangiti si Don Victor. Bakas ang pagmamalaki sa kanyang anak. Gagawin natin yan, Clara. Nang makaalis ang kanyang ama, naiwan si Clara at Lucas sa silid. Ang katahimikan ay puno ng mga emosyong hindi maipahayag ng mga salita. Lumapit si Lucas kay Clara. May iniabot na isang maliit na sobre. Ano ito? Tanong ni Clara. Isang sulat mula kay Julian. Sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila may halong babala. Ipinadala niya ito mula sa loob ng kulungan. Sabi ng guard, ilang gabi na siyang hindi nakakatulog. Pilit na sinusulat ang mga ito. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang sobre. Ang sulat kamay ni Julian ay nanginginig at magulo. Tila ang bawat letra ay dinilig ng pagsisisi. Clara, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero gusto kong malaman mo na sa bawat gabi na kinuha nila ang dugo mo, umiiyak ako sa kabilang silid. Tuwag ako, Clara. Akala ko ay naililigtas ko si Mom, pero ang totoo ay pinapatay ko ang tanging babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Huwag kang magtitiwala kay Valeriano. Mayroon pa siyang huling alas na maaaring sumira sa muling pagbangon mo. Mag-iingat ka. Nabitawan ni Clara ang papel. Lucas, nahanap na ba si Valeriano? Umiling si Lucas, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hindi pa, Ma'am. Tila naglaho siyang parang bula matapos ang pagsabog. Pero may isang impormasyon kaming nakuha. Nakita ang kanyang sasakyan malapit sa probinsya. Sa mismong bayan kung saan kayo lumaki. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Clara. Bakit babalik si Valeriano sa probinsya? Ano ang kinalaman ng kanyang kinalakihan sa huling plano ng mga Montero? Lucas, kailangang pumunta tayo roon, mariing sabi ni Clara. Doon nagsimula ang lahat at doon ko rin tatapusin ang lahat. Bago sila makalabas ng opisina, tumunog ang telepono ni Lucas. Pagkatapos makinig, tila naging bato ang anyo nito. Tumingin siya kay Clara nang may halong takot at pag-aalala. Ma'am, ang inyong lumang bahay sa probinsya, may nakitang mga gamit doon na nakapangalan sa inyong ina. At ang sabi ng mga residente, may isang babaeng kamukhang kamukha nyo ang nakitang pumasok doon kagabi. Napatigil ang mundo ni Clara. Kamukhang kamukha niya? Sino ang babaeng yon? Hindi mo ako kailangang patawarin, Clara. Sapat na sa akin ang makita kang muling humihinga nang walang takot sa iyong mga mata. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan ko ng mabuhay sa dilim habang buhay. Ang boses ni Julian ay parang gasgas na plaka na naglalabas ng tunog ng pagkawasak. Sa kabilang panig ng makapal na salamin sa loob ng visiting room ng provincial jail, nakita ni Clara ang lalaking minsan niyang tinawag na mundo. Ngunit ang mundong iyon ay tila gumuho na. Ang dating makinis at mapagmataas na mukha ni Julian ay puno na ng mga guhit ng pagod. Ang kanyang mga mata ay lubog at tila wala ng liwanag na natitira. Nakauniforme siya ng kulay kahel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging humahawak sa mga mamahaling relo, ay nanginginig habang nakahawak sa telepono. Tiningnan siya ni Clara. Suot ang kanyang puting business suit, malinis, mabango, at makapangyarihan. Ang irony ng kanilang sitwasyon ay tila isang mapait na tula. Ang dating alipin ay naging reyna, at ang dating Panginoon ay naging bilanggo ng sarili niyang karuwagan. Bakit mo ako pinatawag, Julian? Hindi ba sapat na ang liham na ipinadala mo? Mahinahong tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit wala rin itong bahid ng init.
Ito ay boses ng isang taong tapos na sa pagluluksa. Clara, iyong babaeng nakita nila sa probinsya. Huminga ng malalim si Julian. Tila hirap na hirap ilabas ang mga susunod na salita. Hindi siya estranghero. Siya si Clarice, ang kambal mo na itinago ni Mom mula sa inyong ama. Nabitawan ni Clara ang hawak niyang telepono sa sobrang gulat. Ang ingay ng pagbagsak nito sa mesa ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Mabilis niyang pinulot ang telepono. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kambal, anong ibig mong sabihin? Noong ipinanganak kayo, kinuha ni Mom ang isa sa inyo para masiguro na kung sakaling mahanap kayo ni Don Victor, meron siyang alas. Hikbi ni Julian. Si Clarice ay pinalaki sa hirap, sa isang sikretong pasilidad sa probinsya. Siya ang ginamit nilang backup kung sakaling hindi ka sumunod sa Klause 13. At ngayon, kasama niya si Valeriano. Gagamitin nila ang mukha niya para sirain ka, Clara. Gagamitin nila siya para bawiin ang lahat ng ari-arian mo dahil sa mga mata ng batas. Maaari silang magpanggap na ikaw siya. Nanlamig ang mga daliri ni Clara. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Hindi lang pala buhay niya ang ninakaw. Ninakawan din siya ng kapatid, ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya kailanman nalaman na umiiral. Julian, bakit ngayon mo lang sinabi? Ang tanging naibulong ni Clara. Dahil ngayon ko lang napagtanto na kahit anong gawin ko, hindi ko mababayaran ang kasalanan ko sa'yo. Sagot ni Julian, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pumunta ka na sa probinsya, Clara. Huwag mong hayaang makuha nila si Clarice. Hindi siya masama. Biktima lang din siya tulad mo. Dahan-dahang tumayo si Clara. Inilapat niya ang kanyang palad sa salamin. Hindi bilang pagpapakita ng pag-ibig kay Julian, kundi bilang formal na alam sa babaeng minsan niyang naging sarili. Tiningnan niya si Julian sa huling pagkakataon. Ito na ang huling beses na magkikita tayo, Julian. Hindi kita mapapatawad ngayon, marahil hindi bukas o kahit kailan. Pero hihilingin ko na mahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng dilim na ito. Lumabas si Clara ng kulungan. Sinalubong siya ni Lucas na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ma'am, nakahanda na ang helicopter, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating makarating sa probinsya bago mag-umaga. Lucas, may kambal ako, bulong ni Clara habang sumasakay sa sasakyan. Napatigil si Lucas, ngunit mabilis ding nakabawi. Alam ko po, ma'am, iyon ang dahilan kung bakit hindi ako tumitigil sa pagbabantay sa inyo. Dahil alam kong darating ang araw na kailangan ninyong harapin ang inyong sariling refleksyon. Habang paangat ang helicopter, tiningnan ni Clara ang syudad ng Maynila na unti-unting lumiliit. Ang kanyang isipan ay nakatuon na sa probinsya, sa lugar kung saan ang mga lihim ay ibinaon sa lupa at kung saan naghihintay ang isang babaeng may mukha niya, ngunit may pusong marahil ay puno ng puot. Clarice, kung nasaan ka man, darating ako. At sa pagkakataong ito, walang Montero o Valeriano ang makakapaglayo sa atin muli. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay, nakatanggap si Lucas ng isang tawag. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ma'am, si Attorney Valeriano, may hawak siyang hostage sa lumang bahay niyo. At hindi lang si Clarice ang nandoon, kasama niya rin si Aling Rosa. Ang hiyaw ng hangin sa labas ng helicopter ay tila isang babala. Ang huling laban ay hindi na lamang tungkol sa yaman o dangal. Ito ay tungkol sa mga buhay na pilit na binubura ng isang kasamaang ayaw sumuko. Huwag kang lalapit, Clara. Isang hakbang mo pa at sisiguraduhin kong ang mukhang iyan na ipinagmamalaki mo ay magiging
isang alaala na lamang ng kahapon. Ang boses ni Attorney Valeriano ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos at desperasyon. Sa loob ng abandonadong bahay sa probinsya, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan, ay muling nagtagpo ang mga anino ng nakaraan. Ang hangin ay amoy alikabok at nabubulok na kahoy, tila ang bawat sulok ng bahay ay humihinga ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Napatigil si Clara sa bukana ng pinto. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong ay tumama sa gitna ng silid. Doon, nakita niya ang isang tanawin na tila humati sa kanyang kaluluwa. Nakatali sa isang lumang silya si Aling Rosa, sugatan at walang malay. At sa tabi nito, nakatayo ang isang babaeng tila tumingin sa isang salamin si Clara. Si Clarice, ang kanyang kambal. Suot ni Clarice ang isang maruming puting bestido. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tila doon na nanirahan habang buhay. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Clara ang isang kuryente ng sakit na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang babaeng ito ay siya. Ngunit isang bersyon niya na hindi kailanman nakakita ng liwanag. "Attorney, pakawalan mo sila," mahinahong sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ito ng isang awtoridad na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tapos na ang laro. Wala na si Aurora. Wala na si Julian. Ikaw na lang ang natitirang nakatayo sa isang gumuhong kastilyo. "Hindi pa tapos!" hiyaw ni Valeriano, habang mahigpit na hawak ang isang matalim na piraso ng bakal sa leeg ni Clarice. "Hawak ko ang huling alas. Kapag nawala ang babaeng ito, wala ka ng patunay na ninakawan kayo ng mga Montero. Ikaw ay mananatiling isang impostora sa mata ng mga Barreto." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. "Impostora? Tignan mo kaming dalawa, attorney. Ang dugo namin ay sumisigaw ng katotohanan. Kahit patayin mo pa kami, ang bawat hibla ng aming pagkatao ay nakaukit na sa kasaysayan na pilit ninyong binura." Sa dilim ng sulok, nakita ni Clara ang isang aninong dahan-dahang gumagalaw. Si Lucas. Alam niyang kailangan niyang makuha ang atensyon ni Valeriano para makalapit ang kanyang tagapagtanggol. "Alam mo ba kung bakit ka iniwan ni Aurora, Valeriano?" tanong ni Clara habang dahan-dahang humahakbang pasulong. "Dahil para sa kanya, ikaw ay gaya rin ng turing niya sa akin. Isang kasangkapan na pwedeng itapon kapag wala ng silbi. Akala mo ba ay ililigtas ka niya? Kasalukuyan na siyang gumagawa ng paraan para ikaw ang managot sa lahat ng krimen ng mga Montero." "Nagsisinungaling ka," sigaw ni Valeriano, ngunit ang kanyang kamay ay nagsimula ng manginig. "Tignan mo ang iyong bulsa," patuloy ni Clara. "Ang warrant na inilabas kanina, hindi lang para sa mga Montero iyon. Pangalan mo ang nasa unahan. Iniwan ka na nila, attorney. Ikaw ang gagawin nilang panakip butas sa lahat ng kanilang dumi." Ang sandaling pag-aalinlangan sa mga mata ni Valeriano ang naging hudyat. Sa isang iglap, tila isang kidlat na sumulpot si Lucas mula sa dilim. Hindi ito naglabas ng anumang tunog, tila isang hangin na biglang humampas. Sa pamamagitan ng isang mabilis na kumpas, napatalsik ni Lucas ang bakal mula sa kamay ni Valeriano. Ang tunog ng pagkakatumba ng matanda sa marupok na sahig ay tila pagbagsak ng huling pader ng kasamaan. Mabilis na tumakbo si Clara patungo kay Clarice. Hindi niya inisip ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay ang yakapin ng bahagi ng sarili na matagal na niyang nawala. "Clarice, nandito na ako. Hindi na kita iiwan," bulong ni Clara habang hinuhubad ang mga tali sa kamay ng kanyang kapatid. Tumingala si Clarice, ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Ikaw ba?" "Ang aking kapatid. Oh, ako si Clara. At hindi na tayo kailanman magiging mag-isa," sagot ni Clara, kasabay ng pagyakap niya ng mahigpit sa kanyang kambal. Ang init ng katawan ni Clarice ay tila nagpapahilom sa bawat sugat
na iniwan ng mga Montero sa puso ni Clara. Ang sandali na ang dalawang buhay na pinaglayo ng kasakiman ay muling naglapat sa gitna ng kapayapaan. Sa bawat hikbi ni Clarice, nararamdaman ni Clara ang paglaya mula sa nakaraan. Narinig nila ang tunog ng mga sirena sa labas. Ang mga ilaw na kulay asul at pula ay dahan-dahang tumagos sa loob ng bahay. Pumasok ang mga awtoridad at dinala si Valeriano. Nang dumaan ang matanda sa harap ni Clara, tiningnan niya ito ng may awa, hindi galiit. Ang yaman ay nauubos, attorney, pero ang dangal na binuo sa katotohanan ay hindi kailanman mamatay. Mahinang sabi ni Clara. Dinala nila si Aling Rosa at Clarice sa ospital. Habang nakaupo si Clara sa hallway, lumapit si Lucas at inabutan siya ng isang tasa ng mainit na kape. Tapos na po, Ma'am Clara, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Salamat, Lucas. Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo. Iniligtas mo ang aking pamilya, sagot ni Clara habang nakatitig sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Clara. Paano nila itatayo ang kanilang buhay ni Clarice? Makakaya ba nilang burahin ang mga lamat ng nakaraan para sa isang bagong kinabukasan? At ano ang magiging papel ni Lucas sa bagong yugto ng kanyang buhay? Ang katahimikan sa ospital ay tila isang blankong papel, naghihintay na sulatan ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pagpapatawad at pag-asa. Ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa pagsikat ng araw, kundi sa pagkakapawi ng dilim sa loob ng ating sariling mga puso. Ngayong araw, ang bawat luhang pumatak sa lupang ito ay magsisilbing binhi para sa isang bagong pag-asa. Nakatayo si Clara sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon ng mga Montero, ngunit hindi na ito ang malamig at nakapanlulumong lugar na naging kulungan niya ng 5 taon. Ang matatayog na pader na dati ay tila mga bantay ng kanyang paghihirap ay napalitan na ng mga pintuang laging bukas para sa mga nangangailangan. Ang dambuhalang karatula sa tapat ng tarangkahan ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Kalinga ni Clara at Clarice. Sa tabi niya, nakaupo sa isang wheelchair si Clarice, ang kanyang kambal. Suot nito ang isang malinis na bestidong kulay rosas. Ang kanyang balat ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Sa kabilang panig naman ay si Aling Rosa, na kahit may mga benda pa sa braso ay bakas ang kagalakan sa bawat ngiti nito. Clara, tignan mo ang mga bata. Mahinang sabi ni Clarice, itinuturo ang mga batang naglalaro sa damuhan. Dati, ang tanging naririnig ko sa silid na kinalalagyan ko ay ang tunog ng sarili kong paghikbi. Ngayon, musika na ang naririnig ko. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kanyang kapatid. Ang init ng kanilang mga palad na naglalapat ay tila isang sumpa na hinding-hindi na sila muling magkakahiwalay. Ito ang nararapat para sa atin, Clarice. Ang bawat sentimong kinuha ng mga Montero ay ibinabalik natin sa mundo sa pamamagitan ng pagmamahal. Idinaos ang opisyal na pagbubukas ng foundation sa araw na yon. Dumating ang media, ang mga kaibigan ni Don Victor, at ang mga kababaihang natulungan na ng kanilang opisina. Nang tumayo si Clara sa harap ng podium, hindi na siya ang basurang probinsyana na minata ni Aurora. Siya ay si Clara Barreto, isang babaeng hinalaw ang kapangyarihan mula sa sarili niyang mga sugat. Ang dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa sikat ng pangalan, panimula ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, umaabot sa bawat sulok ng hardin. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumayo muli matapos kang yurakan at ang lakas ng loob na magpatawad nang hindi nalilimutan ang katarungan. Ang lugar na ito ay dating simbolo ng kasakiman, ngunit ngayon, ito ay tahanan na ng bawat babaeng sinabihang wala silang kwenta. Sa di kalayuan, nakita ni Clara ang isang pamilyar na mukha. Si Julian. Nakatayo ito sa labas ng bakuran, suot ang isang simpleng t-shirt at maong.
Pinayagan siyang makalabas ng pansamantala para sa isang humanitarian hearing. Tumingin si Julian kay Clara, isang tingin na puno ng pagsisisi at pagtanggap. Tumango lamang si Clara, isang tahimik na hudyat na ang kanilang nakaraan ay tuluyan na niyang ibinaon sa 5 taon ng katahimikan. Hindi niya ito kailangang kamuhian para maging malaya. Kailangan lang niya itong limutin. Matapos ang programa, lumapit si Lucas kay Clara. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng uniforme ng bodyguard. Nakasuot siya ng isang puting polo, ang kanyang mukha ay mas relax, at may dala siyang isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak mula sa kanilang probinsya. Para sa inyo, Ma'am Clara? O baka mas tama nang tawagin kitang Clara na lang? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay may halong mahiyaing na ngiti. Naramdaman ni Clara ang isang pamilyar na kaba, ngunit sa pagkakataong ito ay isang masayang kaba. Ang tinatawag nilang kilig na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararamdaman. Clara na lang, Lucas. Dahil sa harap mo, hindi ko kailangang maging anak ng isang bilyonaryo. Sapat na ang maging ako. Naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ang kulay ng langit ay tila isang sining ng ginto at lila. Nagpapaalala sa kanila na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang yugto. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Lucas habang pinapanood ang mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhangin. Gusto kong maglakbay kasama si Clarice. Sagot ni Clara. Gusto kong ipakita sa kanya ang mundong hindi niya nakita. At pagkatapos, babalik ako rito para ituloy ang ating nasimulan. Huminto siya at tumingin ng diretso kay Lucas. Sasamahan mo ba ako? Hindi sumagot si Lucas sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara at pinagsama ang kanilang mga daliri. Ang tunog ng banayad na hangin at ang payapang daloy ng dagat ang naging saksi sa kanilang tahimik na pangako. Ako ay si Clara Barreto, bulong niya sa hangin. At sa wakas, ako ay malaya na. Ang anino ng mansyon sa likuran nila ay unti-unti nang nilalamon ng dilim, ngunit sa harap nila, ang buwan ay nagsisimula ng magbigay ng liwanag. Isang liwanag na hindi kailanman mapapatay ng anumang bagyo ng nakaraan. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng bagyong sumira sa buhay ni Clara. Ang dating mansyon ng mga Monteiro na ngayoy kilala na bilang Barreto Haven ay puno na ng halimuyak ng mga bulaklak at ingay ng tawanan ng mga babaeng muling nakahanap ng kanilang lakas. Hindi na ito isang palasyo ng kasakiman, kundi isang dambana ng pag-asa. Nakatayo si Clara sa harap ng puntod ng kanyang ina sa probinsya. Kasama niya si Clarice, na ngayoy isa ng mahusay na artist, at si Don Victor, na bakas ang kapayapaan sa bawat ngiti. Ang katahimikan sa sementeryo ay hindi na nakakatakot. Ito ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Nay, maayos na po kami, bulong ni Clara, habang inilalagay ang isang kumpol ng puting rosas sa ibabaw ng marmol. Hindi na kami magkakalayo ni Clarice at ang dangal na kinuha nila sa inyo, nabawi na po natin. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Clarice smiled, a genuine sparkle finally returning to her eyes. Thank you, Clara. If not for your courage, baka hanggang ngayon ay anino pa rin ako ng nakaraan. Sa kabilang dako ng kanilang buhay, ang balita mula sa kulungan ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang kwento. Si Doña Aurora ay pumanaw na sa loob ng infirmary ng correctional facility. Mag-isa at yakap ang mga alaalang wala ng halaga. Si Julian naman, matapos pagsilbihan ng kanyang parusa, ay piniling manirahan sa isang malayong isla. Namumuhay ng simple at iniaalay ang bawat araw sa pagtulong sa mga mangingisda. Isang tahimik na paraan ng pagsisisi na tinanggap ni Clara ng walang puot. Nang hapong iyon, habang naglalakad si Clara sa dalampasigan kasama si Lucas,
Itinigil nila ang kanilang mga hakbang para panoorin ang paglubog ng araw. Ang hangin ay amoy kalayaan. Clara, tawag ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng lalim at katapatan. 3 taon na ang nakalipas mula ng pangako kong babantayan kita. Pero ngayon, gusto kong itanong, pwede ko bang samahan ka hindi bilang bantay, kundi bilang katuwang sa habang buhay? Ngumiti si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahel na langit. Lucas, matagal mo nang iniligtas ang puso ko. Ngayon, hayaan mong ang puso ko naman ang maging tahanan mo. Dahan-dahang pinagsama ang kanilang mga palad. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang basbas sa kanilang bagong simula. Ang naglaho na dangal ay hindi na kwento ng isang biktima, kundi isang epiko ng isang reynang bumangon mula sa alabok.